Ano ang gusto ninyo? Humingi kayo. Hindi kayo tumatanggap dahil hindi kayo humihingi. Humingi kayo sa akin ng buong puso. Gusto ko ding maging masaya kayo. Maging determinado kayo sa pagsunod sa aking salita. Magpakatotoo kayo at higit sa lahat, huwag ninyong babaliwalain ang bawat isa. Ako'y nagmamahal sa inyo. Lagi ninyong yakapin ang aking pag-ibig. Amen. Good morning mga kapatid. Noong araw, lahat tayo, we have a carnal mind. Ngayon pa lang tayo nagkakaroon ng spiritual mind. Nung tawagin tayo ng Diyos, because you are born of the incorruptible seed, the Word of God. Kaya kailangan ma-born again ang lahat ng tao eh. Para na sa gano'n, yung dati niyang pag-iisip, mapalitan ng pag-iisip ni Kristo. Pag ang pag-iisip natin, pag-iisip ni Kristo, we have the mind of the Father, we have the mind of God. Napakatalino natin. Pagkat ang napakatalino ng Diyos, yun ang magiging kaisipan natin. Pero kailangan ma-born again eh. Nandun ang labanan eh. Sino yung papayag na tumanggap sa Panginoong Yesus? Na itatanggihan niya ang kanyang dating pag-iisip, na nababatay sa mabuti at masama, sa tama't mali, babatay na siya sa righteousness of God, sa Word of God. So kapag ang basis ng pamumuhay natin, Word of God, mabubuhay tayo na masagana. Kasi kaisipan ng Diyos ang kaisipan natin, walang mali. Laging tama. Kaya tayo nagkakamali dahil ang kaisipan natin yung dating pang kaisipan. Eh minsan nag-ahari lagi yung dating pagkatao natin, nadadaig tayo ng dating kaisipan. Kaya nandun ang pakikipaglaban eh. Kaya meron sinasabi dito sa 1 Corinthians 2:16 eh. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, dadapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. So nung maborn na gina tayo, nagkaroon tayo ng tinatawag na life, resurrected life. Isang bagong pagkatao na ang kaisipan ni Kristo. Pero kailangan araw-araw mong desisyonan yun. In every situation, ang kaisipan mo, kaisipan ni Kristo. Kaya sa lahat ng sitwasyon, tama ang gagawin mo. Tama ang desisyon mo. Hindi ka magkakamali ng decision making kasi ang pinipili mo, kaisipan ni Kristo. Kaya kung marami tayong alam sa salita ng Diyos, maraming tama tayong gagawin. Kaya nagiging mali at nagiging miserable buhay natin, nabubuhay pa tayo sa dating pagkatao. Dati pang pag-iisip. Kaya kailangan tawagin tayo ng Diyos, hirangin, ibigay ang Espiritu Santo para ma-maintain yung bagong pag-iisip. Kailangan baguhin ang pag-iisip, sabi sa Ephesians 4:23. At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kasi nandyan sa ating kaluluwa yan eh. Ikaw ang magdidesisyon eh. Natanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos mo tagapagligtas, didesisyonan mo na magbago ng pag-iisip. Didesisyonan mo na magpakabanal-banal ka na. Kasi binanal ka na eh. Ngayon, nung binanal ka, kailangan mo magdesisyon na magpakabanal-banal. Para mabanal ka, you have the mind of Christ. Para mangyari yan, ibibihis mo yung bagong pagkatao. Uhubarin mo yung luma. Babaguhin mo ang espiritu ng iyong pag-iisip. Kasi ang pag-iisip natin dati, makasarili, makasanlibutan, mapag-ibig sa salapi, sa kayamanan. Lahat ng carnality nasa mundo eh. Eh yung carnal mind, hindi naman tatanggap sa katwiran ng Diyos yun. Kaya kailangan ni born again ng tao. So nung ma-born again tayo, nandiyan pa rin yung carnal mind mo. Kasi nandiyan pa yan eh. Nasa katawan yan eh. Aayusin yung kaluluwa mo. Magkakaroon ng renovation. Pagbabago sa iyo sa Espiritu Santo. Babaguhin ka unti-unti ng Diyos kung payag kang mabago unti-unti. Kaya from faith to faith, from glory to glory, is the process of salvation, regeneration. The process of regeneration. Kung hindi mo gagawin ito, magbabago ka ng isip, hindi ka makakasunod kay Kristo. Kasi ang sabi ng Diyos, if anyone wishes to follow me, let him deny himself, take up the cross, and follow me. Denying the self, tatanggihan mo na yung dating pagkatao.
Lahat tayo nakakain ng bunga ng pag-aalam na tama't mali eh. Nahawa tayo sa sanlibutan. Nahawahan tayo ng kasalanan. So, kailangan ibihis yung bagong pag-iisip, bagong pagkatao ni Kristo. Araw-araw yun. Kapag araw-araw tayong pag-iisip ni Kristo, sigurado rapture tayo. Kasi we have the mind of God eh. Tinatanggihan na natin ang datihan pagkatao, pwede mo nang buhatin yung krus. At ang krus, lahat ng kautusan ni Kristo. Tsaka ka lang makakasunod. Tsaka ka lang mababanal ng pagpakabanal-banal. Doon ka ngayon mabubuhay sa kabanalan. Pag merong isang sitwasyon na ganap sa iyo, isang sitwasyon, so merong sitwasyon na naganap, kailangan ang magligsamot mo doon, Word of God. Kaya ang Holy Spirit nandun, nag-aantabay lagi para magturo, gumabay. Tatanungin mo, Holy Spirit, Panginoon, ano ba ang Word of God para dito? Turuan mo nga ako ano gagawin ko dito. Huwag ka agad basta magdidesisyon ng isang bagay. Kausapin mo muna isang, humingi ka ng counseling sa Diyos. Makipag-ugnayan ka muna sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Nasa loob mo ang Espiritu Santo eh. Ang dala ng Panginoong Jesus, ng Espiritu Santo, si Kristo eh. Kaisipan ni Kristo. Kaya kung tatanungin mo siya, ibibigay sa iyo ang kasagutan. So, tama mga decision mo. Huwag maghari ang damdamin. Kailangan maghari sa atin pag-iisip. Parang pagmamahal yan eh. Hindi naman pwedeng mabuhay ka sa damdamin sa pagmamahal lang. Kailangan sa kalooban. Kalooban mo siyang maging asawa, kalooban mo sumama sa kanya forever and ever. Maging masama siya, lumabas ang datihan pagkatapos. Baliwala na. Basta yung kalooban mo, ang titignan mo na payag kang maging asawa siya at saka lang susunod yung feelings, yung damdamin ng pag-ibig. Tsaka naman din-develop yun. Bunga yun eh. Kasi akala nung iba, pag nakita niya, love at first sight. Hindi love at first sight yun. Attraction at first sight. Na-attract ka sa kanya. Maring nagwapuhan ka. Nagandahan naman yung lalaki. Pero wala pang pagmamahalan doon, wala pang love yun. Kasi i-develop pa lang yun. Kung ngayon para mag-develop yung pag-ibig ninyo, kailangan pag-ibig ng Diyos, righteousness of God. So dapat kayo mag-uusap na mag-asawa. Magbubuhay kayo na ang pag-ibig nyo nababatay sa Word of God. So nakasandwich na kayo, may palaman. Yung dalawang tasting, may palaman yun, si Kristo palaman. So nagdikit kayo sa pamamagitan ng Word of God. Masarap kainin nyo may palaman. Diba? Kung walang palaman lang, is kailangan may kape ka naman. Sasawa sa kape. Kahit walang kape, pag may palaman, masarap kainin, tubig okay na. So ang palaman ng buhay natin si Kristo. Para ang mag-asawa, mabuhay ng masagana. Kahit wala kayong anak. Hindi naman yan talaga prime and foremost na, ang prime and foremost na kalooban ng Ama, ay hinanda tayo, kinalan tayo ng ulan, para maging katulad ng Panginoong Hesus. Mabuhay sa kabanalan. Mabuhay sa Kanya. Ang gusto ng Ama, dumami siya. Kaya siya nanganak ng nanganak eh. Yung inihanda niyang New Jerusalem, para sa mga anak niya yun, tayong lahat yun. So, kita nyo, wala namang apo ang Ama. May apo ba ang Diyos? Pero tayo may apo. Bakit? Nasa mundo tayo. Pagdating sa langit, walang apo dun. Puro anak lang. At ang nandun, panganay lang, si Kristo at Ama. Ang nanay natin dun, yung New Jerusalem. Yun ang kakanlong sa, yun ang bahay na, yun ang ating ina ng tahanan. Titira tayo sa ina natin dun, sa New Jerusalem. Asan ang apo? So, dito lang mayroong apo. Kasi yan, pampasligaya yan sa mga lolo't lola. Yan yung pampasaya habang nabubuhay ka sa lupa. Kasi hindi ka nasiyahan sa anak mo. Tigas ng mukha. Yung apo, maaari magpasaya sa iyo. So, yan ang sistema ng mundo eh. Hindi tayo naaayon sa mundong ito eh. Meron talagang itinalagaan Diyos na wala ka asawa, binata ka, dalaga ka. May itinalaga naman, may pamilya ka. So ayon sa kalooban ng Diyos eh, ang importante, masunod mo yung kalooban ng Diyos. Maging katulad tayo ng Panginoon. We have the mind of Christ. Sabi sa Proverbs 4:21-23. Huwag mahiwalay sa iyong mata, ingatan mo sa kagbuturan ng iyong puso, sapagkat buhay sa nangakasundbo at kagalingan sa buo nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay.
So ang buhay natin, kinakailangan na aayon sa Word of God. We have the life of Christ. We have the mind of Christ. Kasi sabi, ang puso, ano ba yung puso? Yung buhay mo. Dinadaluyan niya ng buhay. Buhay nino? Buhay ni Kristo. So ang buhay natin, dinadaluyan ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ang aking laman ay pagkain. Ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang hindi kakain ng aking laman at hindi inumin, wala siyang bahagi sa akin. Kaya sabi ni Kristo, ang kumakain na aking laman, mabubuhay sa akin. Katulad ko, nabubuhay ako sa Ama. Ang pagkain ko, kalooban ng Ama, nabuhay si Kristo sa kalooban ng Ama. Sinunod ni Kristo lahat ng kalooban ng Ama. Ganon din tayo. Nabubuhay tayo ngayon sa righteousness of God. Sa katuwiran ng Ama, si Kristo. Ang buhay na ikinabubuhay natin ngayon sa laman, para ng panataya. At yan ay kay Kristo. Para magkaroon ka ng pagbabago ng isip, sabi sa Romans 12:2. Hindi ba, itapat mo na lang sa akin yan, ingat eh. Thank you. Huwag kayo magsiyahon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang kalbutit, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So kung hindi kayo magbabago ng pag-iisip, hindi mo malalaman ang tunay na kalooban ng Diyos. Kasi nandiyan pa eh. Kumbaga sa tubig, sa isang baso may bato. May bato. Ngayon, kailangan para malagyan yon ng tubig uli, alisin mo yung bato. Ano magkaroon ng bagong tubig? So ibig sabihin, lahat ng karunungan natin, lahat ng datihan nating naalaman, kaisipan natin, aalisin na yun. Papalitan na ng bagong tubig yun. At ang tubig na yan, ang tubig ng buhay, si Kristo, ang salita ng Diyos, ang tinapay ng buhay. Kaya ang pagkain natin sa araw-araw, Word of God. Mabubuhay tayo sa Word of God. Araw-araw pinapipili tayo, Deuteronomy 30:19. Araw-araw mayroong decision making ang gagawin eh. Aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan. Ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So damay lahat ng mga anak mo. Pag pinili mo ang buhay, si Kristo, pinili mo ang pagpapala, damay na mga anak mo. Kasi ikaw ang pinuno ng sambahayan. May influence mo ang buong pamilya. Dadalo yung espiritu mo sa kanila. Katulad nung sabi ni Pablo kay Timothy. Timothy, ang pananampalataya ang tinanggap mo nang galing sa iyong lola, na ang pananampalataya ng lola mo na ipasa sa iyo. Kasi spirit transfer yan eh. Kaya yung 70 elders nung araw, si Moses, nagkaroon ng transference. Ginawa din niya ni Brother Manny sa atin. Kaya lang, hindi nakabuo ng 70 elders. Yun lang mga tunay na pastor at mga bishop ang nagkaroon ng transference of the Spirit nung araw. Kasi kailangan mapasahan eh, ng Espiritu. Kasi yung Espiritu na sa libutan sa atin, yun yung nananahan sa atin dati ang pagkatao eh. Anytime yan, pwede lumabas yan pag pinalabas mo. Kaya sabi, magbago kayo sa Espiritu ng inyong pag-iisip. Nandiyan pa yung Spirit of the world eh. Hindi nawawala yan. Nandiyan pa rin yung dating pagkatao. So, pwedeng mahalubiluhan yan at madaig ng dati yung bago mo. So, i-maintain mo yung bagong pagkatao na i-maintain yan sa araw-araw na pagsunod sa Word of God. So, ang susi lang ng lahat ng bagay, Word of God. Living epistles tayo, mabubuhay tayo sa Word of God. Yan yung pananampalataya na akala nung iba, pare-pareho ng pananampalataya. Igalang mo pananampalataya namin. Ba't mo igagalang ang pananampalataya nila? Hindi naman totoo yung faith nila. Ang pananampalataya, isa lang, si kay Kristo lang. Galatians 2:20 lang ang faith. Yung sa kanila, pananaw ng isip nila yun eh. Carnal mind. Yun yung tingin nilang tama.
Yun ang tingin nilang mabuti. So walang pananampalataya doon, pananaw lang yun nila yun. Paano mo igagana ng maling pananaw? Itutuwid mo. Ngayon kung ayaw patuwid, bahala sila sa buhay nila. Pero hindi pwede sabihin, iisa faith na, hindi, isa lang ang faith. Hindi magkakaiba faith. Ito, basahin natin ang faith. Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. O ito yung definition ng pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos. So ano daw yung pananampalataya? Sa anak ng Diyos. Hindi sa isip mo o pananaw mo. Ang pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So we are saved through faith in Jesus Christ. Siya lang ang daan papunta sa Ama. Walang ibang daan na makakapunta sa Ama. At kung ikaw ay nagpapatuloy at wala sa iyo Ama at Anak, Antikristo ka. Kalabang ka ng Diyos. Sabi sa 2 John 1:9. Sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So, ang pananampalataya, kaya sabi doon sa 1 Corinthians 14, manampalataya kayo sa Ama, sa Diyos, manampalataya din kayo sa akin. Lagi magkasama yung Ama at Anak. Pag-re-reviewin nyo lahat ng religion, puro Ama lang. Tingnan nyo lahat ng religion, Ama lang, pinupera nila ang Anak. Samantalang ang Anak ang daan papunta sa Ama. Pag ipinuwera mo yung Ama, pinuwera mo na rin yung Anak. Sabi sa 1 John 2, 19-23. Ito, para malaman natin kung sino mga Antikristo, ito sabi. 1 John 2, 19 hanggang 23. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sila sa atin, ngunit nagsilabas. Upang sila'y mahayag na silang lahat, hindi sa atin. At kayo'y may pahid ng banal. At nalalaman ninyo ang lahat ng bagay. Hindi ko kayo sinulatan na dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman. Sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang tumanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa makatwid bagay yung tumatanggi sa Ama at sa Anak. So malalaman mo, pag tumatanggi sa Ama, tumanggi rin sa Anak. Tingnan nyo, isa-isahin nyo lahat ng religion. Taksi ni Jehovah, si Jehovah lang. Muslim, si Allah lang. Hindi nila tinatanggap si Kristo Diyos. Meron tumanggap kay Kristo, palpak naman yung Iglesia ni Kristo. Tao lang naman, hindi Diyos. Ang Diyos lang nila Ama. Sumunod puro Diyos na nila, yung mga filosofiya ng tao, katulad ni Confucius, Confucianism, si Zoroastrianism, si Tao, Taoism, si Baha'i faith. O puro tao na yan. The rest lahat, puro Ama lang. Bukod taming ang iglesia lang ng Diyos na itinatag niya, ang kasama ang Anak at ang Ama, ang Anak at ang Anak. Kaya kita mo, pag sa pangalan po ng Ama, sa pangalan po ng Panginoon, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Meron tumanggap doon sa tatlo, palpak din. Katoliko, ano naman? Trinity naman, pantay-pantay, hindi. Ang Ama ang pinakamataas sa lahat. Susunod lang si Kristo at ang Espiritu Santo. Ang nagsugo sa Espiritu Santo ang Ama at saka si Kristo eh. Sabi ni Kristo, ang darating sa inyo ang Espiritu Santo na isinunod ng Ama sa pangalan ko at ibibigay ko sa inyo ang Espiritu Santo galing sa Ama. So ang Ama ang pinanggalingan ng lahat at babalik lahat sa Ama, malapit na yon. Kasi pagkatapos nito rapture na to, magkakaroon ng tribulation eh. Tapos ng tribulation period, magkahari na si Kristo na 1,000 taon. So pag nakapaghari na siya ng 1,000 taon, yung natira ng mga buhay, ipipreach ngayon yung gospel sa buong mundo. And then the end shall come. So magkakaroon na ng last judgment. Hahatulan na ang lahat.
tatapos sa dagat-dagatang apoy. Tapos gagawa ng bagong langit, bagong lupa. Pag nakagawa na ng bagong langit, bagong lupa, isusurrender ni Kristo ang paghahari sa Ama. So babalik na sa Ama ang lahat-lahat. Siya na maghahari sa lahat. So konting panahon na lang mga kapatid. Konting panahon na lang to. Ang kinakailangan, araw-araw tayong mabuhay kay Kristo. Sa patay man o sa mabuhay, kay Kristo tayo mga kapatid. Amen.